Kinumpirma na ng mag-asawang Jamie Bautista at Anthony Leodons na tinapos na nila ang kanilang relasyon matapos ang 9 years nilang pagsasama bilang mag-asawa. Ngayon araw nga ay naglabas ng mensahe si Jamie para sa kay Anthony sa kanyang social media at para malaman na din ng kanilang mga taga-suporta na hiwalay na sila. Matapos na maging usap-usapan ang naunang post ni Jamie na not all stories have happy ending. Ilan araw matapos nito ay kinumpirma na nga ni Jamie na matapos ang 9 years ay tinuldukan na nila ang kanilang relasyon. Para daw kay Jamie ay ang 9 years na kanilang pagsasama ang umano'y pinakamasaya na nangyari sa buhay niya. Dahil sa labis na pagmamahal kaya maaga silang nagpakasal. Kwento pa nito ay sa loob ng 9 years ay marami na din silang napagdaanan bilang mag-asawa. Sa haba ng panahon nilang mag-asawa ay napatunayan umano ni Jamie na hindi lang sapat ang pagmamahal sa isang relasyon, dapat daw ay pareho din nag-grow. Pag-amin din ito ay unti-unti na din umano nawala ang pagmamahal niya kay Anthony. Anthony, we've been together for some years at ayon yung mga pinakamasayang taon ng buhay ko. We were 16 na and 18 nung nagkakilala tayo, 18 ka naman at 20 ako nung mapagdesisyonan natin na magpakasal. Sobrang bilis at wala tayong pakialam kung ano yung mangyayari sa atin, basta ang alam lang natin mahal natin ang isa't isa at gusto na natin laging magkasama dahil LDR din tayo nun. Kaya kahit ayaw pa pumayag ng mga magulang natin, inilaban natin pareho. Magkasama tayo sa saya, sa lungkot, sa hirap, at sa ngayong guminhawa kahit papaano yung buhay natin. Marami tayong pagsubok na pinagdaanan, marami tayong inilaban, marami tayong natutunan sa bawat isa, marami tayong natutunan sa buhay. At isa na doon yung hindi pala pwede na puro mahal lang natin yung isa't isa, kailangan pala nag-grow din tayo pareho. Ang daming nangyari be. Akala ko kaya ko pa rin ipaglaban kahit anong pangit ang mangyari sa relasyon natin, akala ko kaya ko. Sinubukan ko naman, di ba? Sinubukan naman natin. Pero di ko na namamalayan na unti-unti na rin pala akong naubos, unti-unti tayong naubos. Parang unti-unti hindi ko na nakikilala yung sarili ko, aminado ako na nag-iba yung pakikitungo ko sa'yo, nag-iba yung ugali ko sa'yo at alam kong nasasaktan na rin kita. Dahil sa nangyari in the past, aminado akong nabawasan talaga yung pagmamahal ko sa'yo, hindi na kita kayang mahalin kung paano kita dapat mahalin at alam kong ang unfair nun dahil nakikita ko kung paano ka bumawi sa'kin at paano mo pagsisihan yon. Siguro, kailangan ko muna rin talaga maghelpong, kailangan ko din ayusin yung sarili ko para na rin sa ikakabuti ng bawat isa. Gusto ko lang din sabihin na mag-ingat ka palagi, wag mo pababayaan yung sarili mo. Gusto ko lang din i-clarify. Yung sa mga gumagawa po ng fake news, there's no third party involved. Maayos po naming napag-usapan ito at parehas po naming napagdesisyonan ito. Thank you sa lahat ng memories. Pag sinira mo talaga ang tiwala ng babae na buong pusong namamahal sa'yo, mahirap na talaga ibalik yung trust. Lalo pa yung taong yun ginawa mong mundo mo. Mapagtiis ang mga babae, pero pag sila umayaw at napagod na, kahit mahal ka pa nila, end na. Yung pain and trauma, hindi nyo alam ang impact niyan sa taong nasaktan nyo. Wala ngang third party involved ngayon. Pero dun siya nakulong sa ginawang kasalanan ni Guy noon na nag-cheat siya. Siyempre, ganun naman talaga mostly mga babae. Papagandahin image ng lalaki para hindi pa rin kasira-sira sa tao ang image ng taong mahal niya. Kahit siya na mismo sa sarili niya broken na. Kaya sa isang relasyon, babae talaga ang nagdadala para tumagal ang pagsasama. Ang sakit lang talaga na kapag nagloko yung lalaki, kahit sabihin mo na napatawad mo na, pero kahit kailan hindi mo talaga makakalimutan yung mga maling nagawa niya paulit-ulit on sa isip mo, yun yung trauma, andun hirap ka mag-heal, madaling magpatawad pero mahirap makalimutan hanggang sa mafa-fall out of love ka na lang nang di mo inaasahan, dahil sa paulit-ulit na pag-cheat at pagkakamali na babawasan, at nawawala na din yung pagmamahal mo sa taong akala mo kaya mong makasama habang buhay. Sabi nga, hindi man natin mahal ang isa't isa araw-araw, pero at the end of the day pipiliin ka pa din araw-araw. Because how would you love if ubos ka na and you already lost yourself? Hindi kailangan na puro pagmamahal lang. Hindi kailangan na puro pagpapatawad lang. When you endure something na dapat kailangan ka mag-let go but you keep on holding, that doesn't guarantee you'll be happy. You should have left the first time. Some things can't be fixed, anuman willingness mo na magpatawad,
But yeah, been there done that. At least finally you're free. Heal, and find your happiness, Jamie. What a brave move, but it's for the better. Ganun talaga kapag nawalan na ng tiwala, mahirap na ibalik kahit gusto mong kalimutan, bumabalik at bumabalik pa rin. Kahit anong pagbawi pa ang ginawa kap may lamat na hindi na magiging masaya. Ang hirap talaga mapagod sa relasyon, yun tipong pagod ka na, pero sinubukan mo pa din na maging okay na lang lahat, pero in a while sa huli mo na lang makikita na nauubos ka din, lalo na kapag paulit-ulit yun pain yung magka-trauma, napakahirap na ibalik pa, lalo na kapag mangyayari na naman yun ayaw mo. Tapos ikaw na lang talaga yun susuko o pipiliin na tama na muna kung bagay yun sarili mo muna, kasi kung talagang kayo naman kahit ano mangyari kayo at kayo pa din, kailangan lang din mag-heal muna lahat ng pain kesa ipilit, lalo lang sa sakit at lalim. Pag puro sakit na ang nararamdaman, yun parang natatabunan na ng sakit yung saya at pagmamahal. Kusa nang mapapagod ang puso kahit ilaban pa. Darating pa rin sa point na di mo na kaya pa, na ayaw ka na. Walang masama mag-growth. Ang masama pag di mo na alam na di na ikaw yung dating ikaw. Sabi ng iba, stay humble. Katie na yumaman na kao. Stay humble. Okay, makamit ng new friends, pero hanggang dun LNG sana. Sana ay dyan di nyo hinayaan may pumasok sa buhay nyo. Nagsimula kaw LNG 2. Sana hanggang ngaon kaw pa din sana ang magkasama. Hope you find your peace at your own. Physically, mentally, emotionally. Sana mag-heal ka. Sana this is not for the content only.